Hello Aquarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, situation ng person mo, ang relationship, at sa uli kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na magkapalit kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ito yung situation mo. Peace. Kailangan mo mag-relax at huwag ka masyadong mag-worry sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo kasi makakamit mo din yung kapayapaan at katahimikan. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita yung peace sa situation mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? The Sun, 10 of Wands, 5 of Cups. Sa situation mo, magkakaroon ng tagumpay at saka makakamit mo yung mga hangarin mo sa buhay. At sa pagkamit mo ng mga plano or mga pangarap mo, hindi ganun kadali. Habang papalapit ka sa goal mo, mas lalong humihirap ba yung situation? At dahil sa sitwasyon mo, nakakaramdam ka ng kalungkutan, kapaguran, pagsisisi. Ang ilan sa inyo mukhang ayaw mo nang tapusin kung ano yung nasimulan mo. Ang ilan sa inyo, mag-isa mo lang hinaharap yung problema. Kaya mas lalong hindi ka makapag-focus dahil sa kalungkutan. Ang ilan sa inyo na single or nasa relationship, pinapakita yung contentment at saka happiness sa buhay. Pero ang ilan na nasa relationship, okay naman yung relationship nyo ng person mo, kaya lang may mga issue na hindi nyo napag-uusapan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, alam mo na kung ano yung nakatagong sikreto. Pero isa sa inyo ng person mo yung ayaw makipag-cooperate kung ano yung nalalaman mo. Kasi yung katotohanan sa situation, yun yung magiging guide mo. Kung dapat bang ipagpatuloy ang relasyon or pag-usapan na maayos yung problem. Maayos nyo yung problem sa relationship ng person mo. Kaya lang ang ilan sa inyo, pareho kayong takot ng person mo na harapin yung katotohanan. At ang advice ng mga cards, single ka man or nasa relationship, lakasan ng loob at importante yung pakikinig. Sa mga single, may potential person ka makikilala na positibo ang dating sa buhay mo. Ready na rin siya para sa seryosong relasyon. Pero ang ilang single, sa ngayon, hindi mo kaya magsaya or mag-entertain ng bagong makakarelasyon. At kapag ready ka na, mas piliin mo yung potential person na compatible sa iyo, yung komportable ka. At saka ang ilang single, nahihirapan ka rin na makahanap ng potential person na sakto sa hinahanap mo. Yung makakasundo ba? Pero lahat tayo may kahinaan. Kaya kailangan alamin mo kung ano yung kaya mong tiisin para sa person. Ito naman yung card ng person mo. Oneness. Meron kang person na namimiss.
Siya yung huling tinibok ng puso mo. Hindi naman talaga kayo nagkahiwalay. Kundi connected pa rin kayo spiritually. Yan yung card ng person mo. Ang ilan kasi sa inyo dahil sa pagtatalo, hindi pagkakasundo, nagkahiwalay. Pero ang ilan, na-hospital yung person or nabiyuda ka. Dalawang cards na yung ipinakita. Ang card ng person mo ay 7 of Swords, 4 of Cups, 4 of Swords. Ang advice ng mga cards na ito sa person mo ay huwag gawing laro yung buhay or ang relasyon nyo. Huwag mong lokohin yung sarili mo kasi sa totoo lang, yung relasyon na meron ka, malaki ang posibilidad na panghabang buhay, kaya ayusin mo yung sarili mo. At kung bakit nagkakaroon ka ng problema, yun ay dahil sa hindi ka makaramdam ng contentment sa buhay. Kung ang nasa isip mo yung person mo mali, ba't hindi mo siya diretsahin? Para maayos niyo yung problem nyo sa relasyon. Kasi sa mga cards na ito ipinapakita na merong betrayal at saka kasinungalingan. Marami ka ng binubuong kwento para mapagtakpan yung mga maling ginagawa. Sikapin na magbago, makipag-communicate at mag-sorry para ma-resolbahan at ma-save ang relasyon. Pangatlong card na ito na ang ilan sa inyo ang person mo ay na-ospital. Naniniwala yung person mo na gagaling siya. Ano siya comatose? Kaya pala sinabi na mag-sorry bago mahuli yung lahat. Sa mga single, may potential person na gusto ka. Kaya lang ayaw niyang ipakita or iparamdam sa iyo. Or yung makahalata ka na meron siyang gusto sa iyo. Kasi yung potential person, sinasabihan mo siya ng problema at saka mukhang wrong timing kung sasabihin niya sa iyo yung feelings niya. Ito naman yung card para sa relationship, balance. Pinapaunawa ng card na ito na yung pinaka-safe at saka best na dapat gawin ay yung pagkakaroon ng balanse sa buhay, sa career mo, or sa relasyon. Ituloy ko lang para sa mga single. Di ba nga wrong timing yung naiisip ng person kaya hindi siya makapagsabi ng feelings niya. Ang naiisip ng potential person ay masyado na siyang nafo-focus sa pakikipag-date or yung paghahanap ng karelasyon. Hindi muna siya nagmamadali sa sitwasyon at nakikiramdam lang muna kung kailan yung tamang timing. Ibang card yung nakita ko, hindi ito Three of Cups, the Death, Ace of Wands. Unahin muna natin yung patungkol sa career. Ang ilan sa inyo, kung meron kang bagong trabaho na sisimulan, estudyante ka, meron kayong exam, o kaya sa trabaho mo na gusto mong merong pagbabago, kailangan nakafocus ka sa gusto mong magkaroon ng katuparan. Magkaroon man ng aberya sa mga plano mo, makakamit mo pa rin yung tagumpay. Pero katulad na sabi kanina, huwag kang maging kampante. Kailangan i-focus mo yung sarili mo sa career na gusto mong tahakin. Sa financial, maganda yung magiging daloy, pero hindi mo kailangan maging waldas kasi meron kang magiging bayarin. Ang ilan kasi sa inyo, bibili ka nga pero may isip mo na hindi mo naman pala magagamit or hindi mo na talaga kailangan. Sayang. Kaya kailangan
i-improve mo yung patungkol sa financial, kung ano yung kailangan mo at hindi. Isipin mo yung kung paano mas dadami yung financial na meron ka kesa sa kabawasan. Ang ilan sa inyo ay pinapahalagahan mo yung kalusugan mo. Ang ilan naman, bigla ka na lang nagkaroon ng sakit. Pero mabuti na rin na alam mo para maaagapan mo. Sa mga nasa relationship, merong kasiyahan na mangyayari or celebration. Ito yung magiging dahilan para mas maging close kayo. Pero isa sa inyo ng person mo ang makaka-realize na hindi talaga balanse ang relationship nyo at gagawa ng paraan para maibalik ulit sa dating exciting at happy ang relasyon. Ang ilang single, yung past person mo, babalik siya sa iyo. Kasi na-realize niya na marami siyang dapat ayusin sa relationship, hindi siya dapat nag-give up. At saka ang ilang single, ang tagal mo na ding naging single at matatapos na ito. Kasi magkakaroon ka na ng karelasyon. Itong 8 of Pentacles, nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo hindi ka happy sa nangyayaring sitwasyon sa karir mo. Feeling mo walang progress. Kasi ang ilan sa inyo, masyado ka ng focus sa isang area lang ng buhay mo. Kailangan tingnan mo din yung relasyon mo sa kapwa. Kailangan ng balanse sa buhay mo. Itong justice na card naman, ang ibig sabihin ay magkakaroon ng patas at saka positive na mangyayari sa buhay mo. Kahit hindi mo napapansin or nararamdaman, kumikilos si God para sa iyo. Hindi siya nakakalimot. Makukuha mo yung reward na para sa iyo. Itong 10 of Cups naman ay positive, great success lalo na pagdating sa relasyon. Kapayapaan at saka love ang ibig sabihin ng card na ito. At saka sa mga pinagdaanan mo sa buhay, may mga taong hihingin ang payo mo. At kung baliktad, ikaw yung may hinahangaan na tao na naging successful, makakamit mo din ito, lalo na kung magpupursige ka at maniniwala sa sarili mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 2800. Trust the process and follow the path that leads you in the right direction, knowing that your guardian angels are by your side. 3333. You must go and learn more about yourself and what you can give your partner. 333. You are on the perfect path of alignment with your purpose.